So hi guys, welcome to the vlog, Gabang Larida Vlogs. Hi kuya. So nandito ako sa kwarto ni Kuya Gian. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na sa ating channel para sa mga future vlogs natin, videos, ma-update kayo sa mga travels and then sa mga drum covers, of course. Kasi may drum set din ako dito sa bahay. Gaya ng sinabi ko dun sa huli kong video na magbibigay ako sa inyo ng tips tungkol sa kung anong gagawin ng OFW sa seafarers pagdating ng Pilipinas. So abangan niyo sa last part ng video na to. So good morning guys, welcome to the vlog, panibagong vlog. So kalalabas ko lang galing sa hotel. Quarantine ako ng 1 day doon sa may Luxor Hotel dito sa Jensen. So kung quarantine na, so sinundo ko ni Mrs. Mag home quarantine for another 13 days. Dahil muna kami ng Jollibee kasi sarap kumain ng burger nila. Tagal ko nang nakakain burger ng Jollibee. So morning. Ano sa'yo? Super meal ang kailan? Siya sa Otsang Hotel. Isang super meal na yung may chicken at saka super meal. Super meal daw na may chicken. Chicken at saka yung may sangay ma'am or burger steak. Drinks po? Hot choco. Namin 30 lang sir. Wala. Wala. Ay, 600 pesos. Sir, 30 po ako. 28 pesos change. Next, ano na lang po. Thank you. Salamat.
So finally nakauwi na rin. Dito na ako sa bahay. Yeah. So 13 days quarantine kasi naka 1 day quarantine na ako sa hotel, sa motel kagabi kahapon. So 13 days dito sa bahay. Walang labas-labas. Kahit magbantay ng tindahan, di pwede daw. So yeah. Kumusta? Namiss mo ako, no? Ha? Miss mo si Papa, no? Merienda ka na? Ha? Anong gusto mong meriendahin? Maganda pang editing ng 24 oras kaysa sa kanilang TV shows ba? Lalo na yung mga teleserye. Oo. Magkaiba ba sila ng ano? Editing team? Ewan ko, baka Ang everyday man. mga shows ng ABS-CBN, nasa TV5 na ba? Ano man kasi? Nag-merge sila. Ang Showtime, malapit na maano sa TV5. Yung ano kasi yung sa mga teleserye kasi nila everyday kasi nagalabas, 'di ba? So yung ano, yung VFX team, alam mo ba yan sila mag-shoot sila ng ano episode. Ngayong bukas i-air, ngayon sila mag-shoot. Ngayon sila mag-shoot. Anong gawin ng mga VFX teams? Kailangan man nila ng time. Lagyan lang yan dito ng ano. Ginagara-garaan sila ng tao pero sa totoo hindi ko yung Victor magtanggal ba kung weekly yun sila if weekly ilabas. Okay. Victor Magtanggol? Oo, kasi dude, ang Victor magtanggal. Well, the ratings pag once a week sila mag-ano. Kasi merong time na trabaho yung VFX artists, which means mas polish yung kanilang ano, diba? So yun, yung sa game na to, kaya pwede ka magpunta ng mga ano, ang mga junk shop. Tapos pwede ka makahanap ng mga katawan ng mga lumang mga kotse, kagaya nito, Challenger na 1969. Tapos kay ano, Charger din na ano, 1969. Tapos pwede mong i-restore. Like, kailangan mo ng mga bagong parts, ganyan ng katawan. Tapos pwede ka rin magawa ng bagong engine, kaya luma naman yung engine yun. Siyempre hindi nagagana. Yun, tapos merong guide, pwede kang magawa ng engine sa sarili mo. Or, So yun lang yung laro na yan. yun lang, pwede mo rin interesting eh kung ano, kaya meron mga performance parts na pwede mong palitan. Halimbawa, pwede mong tanggalin yung mga ano, spark plugs na ordinary. Tapos lagyan mo ng performance spark plugs. So, kapag halimbawa 235 horsepower lang yung kotse mo, pwedeng at least maging like 245 mga ganyan, 285. Kaya may dyno man rin doon. Tapos pwede mo rin palitan ng kulay, kung anong gusto mong kulay ng kotse mo. Yung ganyan. Tapos pwede mo rin ibenta. Yung kotse mo, palitan mo na ng spark plug yung matagal na pala yun. Ha? Oo. Pero pera mo yun, di ko pera pang gastos doon. Di, ano mo na Kotse mo yun eh. O tapos, anong mangyayari dyan? Kasi maghanap ako ng parts dito sa ano sa tablet kaya merong mga shop. Tapos parang online shopping ba, pwede kang may shopping list ka dito kung anong kailangan mo. Tapos type mo lang dito. So buong araw ganyan ginagawa mo?
Hindi naman buong araw. Minsan kayo nag-ano ako. Iba yung ginalaro ko. Ganun ba yan? Yes, sir. Okay, very good eh. So yan si Kuya Gian. Expert sa mga ganyan-ganyan. Yan ang natutunan mo sa pagiging estudyante ng Mapua? Oh, ito. Very good eh. Hindi. Alright. Red Cross naman, pag na-fill-upan na ninyo yung mga kailangan fill-upan doon sa app na yon, yung barcode, i-screenshot na lang ninyo kaagad. Tapos, once na dumating na kayo ng Pilipinas, diretso kaagad kayo doon sa may area ng IATF bago bago mag-immigration. So doon sa area na yon, maraming nag-a-assist sa inyo ng mga Navy, sa Coast Guard. Tapos, may pa-fill upan kayong mga forms doon. Bigay niyo yung Seaman's Book passport niyo, fill upan niyo yung forms na yon. Tapos kasi chichikin nila yung passport, Seaman's Book niyo. Tapos antayin lang ninyo na tawagin yung pangalan niyo. Ngayon, after doon, mabilis lang kasi nakaseparate yung AFWs, saka nakaseparate yung pila. May upuan naman. Pila ng seafarers. Pagdating naman ng after na matapos doon, siyempre, daan kayo ng immigration. Then after na immigration, huwag nyo munang kunin yung luggage ninyo. Diretso muna kayo sa may pagbaba nyo ng elevator, kakanan kayo. Dahil nandoon yung desk nung OWA saka Marina. So, may nagga-guide din sa inyo doon na mga Coast Guard sa Navy. Pagdating naman doon sa may Marina pag seafarers, OWA pag OFWs. Ngayon pagdating doon, ibibigay nyo lang yung finilapan ninyong form na galing sa IATF sa taas. Tapos pag bigay ninyo, sabihin nyo anong agency kayo, may listahan na rin naman sila kung sino yung mga dadating ng araw na yon. So, double checkin nila, then may pipirmahan kayo, maglalag kayo doon. Tapos, may bibigay silang pagkain. Tapos, after ninyo doon sa may Marina, sa airport, kunin na niyo yung luggage niyo, may nag-a-assist din. Tapos, after ng luggage niyo, pagkuhanin nyo ng mga luggage niyo, labas kayo, nakaseparate din yung area nung waiting area ng seafarers sa waiting area ng OFWs. May mga bus doon sa mga OFWs. Sa amin kasi, inorganize ng Singa na sunduin kami ng van. Yun agency namin yung sumundo sa amin. Coordinated din yun ng OWA. Coffee muna tayo. Then after, nasa van na kami, hinatid kami sa amin, Sheraton Hotel sa Manila Bay. So pagdating doon sa may Sheraton Hotel Manila Bay, meron namang may proseso din doon bago kami maka-check-in. So 5 days kami naka-check-in sa Sheraton Hotel. Pang 5 days, tinawagan na kami for swab test. Then after ng swab test, the next day may result na. So sa akin negative.
Then, once na may result na, tawagan ninyo yung front desk o yung OWA coordinator na nasa, kasi bawat hotel may mga OWA coordinator yan. Doon nakastay yun, sila nag-asikaso. Ngayon, tawagan ninyo na negative na kayo, may result na, para may schedule nila yung uwi ninyo sa probinsya. So, once na mag-check out na kayo sa hotel, huwag kayong aalis hanggat hindi nyo nakuha yung certificate ninyo. I-insert ko rin yung itsura ng certificate plus yung result ng, although yung result naman ng swab test ninyo pwede nyo i-screenshot sa email address ninyo, pero bibigyan nila kayo sa amin ito sa Sheraton Hotel. Ang binigay is yung certificate ng quarantine and yung result ng swab test. So once na may bigay sa iyo yon, then ang nagsundo sa amin bus ng OWA diretso ng Terminal 2 sa Philippine Airlines. Pagdating naman sa Philippine Airlines, sa babaan bago pumasok ng tawag dito ng airport, ng building, may desk doon ng IATF o OWA ba? IATF. Hihingin sa inyo yung result ng swab test and yung passport niyo. Tapos bibigyan kayo ng forms ulit doon, 2 forms yata. So yun, pasok na yun sa loob, screen kayo sa security screen, check. Then hanapin ninyo kung saan kayo pupunta na city, destination. Sa akin sa General Santos. So hinahanap ko yung check-in area ng General Santos. So doon, bigay mo yung passport, bigay mo sa kanila yung titignan nila yung result ng swab test, saka yung certificate. Pinapupunta ako kami sa may OWA desk naman sa loob ng airport. So double check din ng OWA yon. Kung talagang residente ka nung uuwian mong lugar. Tapos may pakain si OWA doon. Yung time na 3 days ago na umuwi ako, Maxis fried chicken saka tubig ulit. So alagang-alaga ng gobyerno talaga. Yung mga OFW sa seafarers, believe ako. So after doon sa may OWA, yun na. Check-in ka na. Nag-check-in ka na pala bago mag-OWA. So yan. Antay mo na lang yung boarding mo. Punta ka na doon sa gate mo. Antay mo na yung boarding mo. So pagdating naman ng Pilipinas. So pagdating naman ng Jensan, yun na naman, kung ano naman yung patakaran o rules o protocol doon sa city na pupuntahan mo, na uuwian mo, yun din ang susundin mo. Dahil sa akin, pagdating dito, may 1 day na quarantine sa hotel. Sinundo rin kami ng LGU from airport. Natin kami sa hotel. Then the next day, quarantine na. So, nagpa-private ako ng sundo. So, si Mrs. ang sundo sa akin sa hotel kahapon. So, yun. Quarantine for, I don't know, 13 days or 14 days kasi naka 1 day na ako doon sa may hotel. Pero sabi nila, after 5 days to 6 days daw, tatawagan ako ng LGU o yung HRU para sa swab test. So, ganun ka-smooth yung operations. Simula pagdating ng NAIA, paglabas ng NAIA, pagdating sa airport, pagdating sa hotel, pagsundo sa hotel, pagdating sa airport, paglipad ng aeroplano papunta sa lugar ninyo, pagdating sa lugar ninyo, hanggang sa bahay ninyo. So, shouldered lahat ng OWA. Wala kang gagastusin doon. Okay, sana makatulong ito sa inyo bago kayo umuwi. Sana mapanood nyo yung video and share nyo na rin sa mga kilala ninyong mga OFWs and seafarers. Malaking tulong para hindi na kayo subagay may mag-assist naman talaga sa inyo, pero ibig sabihin
ready na kayo kung anong mangyayari pagdating nyo ng Pilipinas. So, yun yung gagawin ninyo bago kayo umuwi ng Pilipinas. At yun mga binanggit ko, yun yung mangyayari sa inyo once na lumapag na kayo sa Pilipinas. So, sana makakatulong yun ng gusto sa inyo. And share niyo yung video para aware din yung ibang mga kasama natin. So, yeah. Salamat sa panonood. And God bless sa ating lahat. Gabang Larida Vlogs.